Ako po si Kapitana Lot Bandejas Dilla ng Barangay West Trembo, Makati City. Ang pangunahing programa po namin ay patungkol po sa kalusugan na kung saan ito po ang isa rin sa mandato ng ating presidente na bigyang halaga ang kalusugan. Sa panahon po ngayon na meron po tayong dinaranas na pandemya, hindi po lingid sa atin na dapat isa ito sa sinusulong po, lalo na po sa aking administrasyon. Ito po ang isa sa aming isinusulong na lalo pong mapalakas, mapaigting at maibiba po sa aming mga kabarangay. Tulad po na nagdaan, meron po tayong mga proyekto na nais po namin, na pagpatuloy po namin. Bagamat meron po tayong kasalukuyang kinakaharap, patungkol po sa kalusugan, tulad po ng mga programang pabasa sa nutrisyon, na kung saan katuwang po namin ang Makati Health City Department. Dito po ay patuloy po nating minomonitor ang mga kalusugan ng ating pong mga bata, hindi lang po na bata, kasama po ang kanilang mga magulang. Nung nagdaang Enero po, tayo po ay dahil pandemya, hindi po halos nakababa, pero patuloy pa rin natin pong na-monitor yung kanilang mga timbang. Kaya dito po sa aming barangay, meron po kami mga natalang mga nasa 7 o 8 undernutrition o malnutrition. Ito po ay sumailalim sa supplemental feeding po namin ng aming barangay, na kung saan katuwang din po namin ang pamunuan po ng health center, kasama po ang city government ng Makati, para po lalong mapatibay po ang kanilang kalusugan. Sabi nga po natin, health is wealth, ika nga. Isa pa rin po sa magandang programa na ibinibigay po ng ating barangay, ito po yung patungkol sa ating Nutrition Health Early Education Program. Ito po ay isa sa mga talagang ipinanglalaban po ng Barangay West Trembo. Sa amin pong barangay, kami lang po ang meron 2 barangay daycare base. Ang isa ay pinamumunuan ng lungsod ng Makati, at ito pong aking nabanggit ay pinamumunuan po ng Barangay West Trembo, under po sa aking administrasyon. Dito po, sabi nga po natin, ay patungkol pa rin po sa kalusugan. Minomonitor po nila dito ang height, weight po ng mga bata. Wala po tayong binabayad. Wala po silang binabayad na amount o pera. Ang kapalit po nito ay basura. Basura po ang ibinibigay po, at out of the basura na nabibenta po namin, ito po ay ibinibigay po namin nutritional feeding po sa kanila. Nutritional feeding na kung saan nakamonitor din po ang ating mga nutritionist mula po sa health center, at ang mga teacher po nila ay BNS. Nutrition scholar po natin kung tawagin. Tulad po na nagdaang pandemya, hindi po natigil doon. Nagpatuloy pa rin po ang eskwela ng mga bata. Kahit online class po, patuloy pa rin po. Yun nga lang, pansamantala, nadipit po yung purpose kasi nga hindi po kami nakapangolekta dahil nasa bahay pa rin po sila. Pero kahit bagamat ganon, isa po sila sa benepisyo ng aming tinatawag na supplemental feeding. Kami po ang nagdadala ng mga nutritious food sa kanila, kasama po namin silang iminomonitor at tinitingnan, at tulad nga po ng nasabi kanina ni Doktor, patuloy pa rin po ang pagmamonitor ng kanilang fluoride. Isa yun para maging malusog ang ating mga bata, kasi isa yun na di natin nabibigyan pansin. Akala natin pag malaki ang katawan, malusog na. Akala natin pag payat, ito ay malnutrition. Pero ito ay hindi mga dapat nating tingnan. Dapat na monitor po ang kalusugan ng mga bata. At bagamat may pandemya, pero po ang pamunuan po ng inyong lingkod ay patuloy pa rin po namin ini-implement ang mga proyekto. Tulad nga po, ngayon pong buwan ng July at Nutrition Month, di po ba? Meron po kami tinatawag na Community Pantry, Nutritionist Pantry. Imbis na the usual pantry ang ginagawa, ang ating pong nutritionist ay nagluluto po sila, na kung saan ito ay para namang ibibigay namin doon sa mga batang natimbang namin noong mga nagdaang buwan, na nakita po namin mababa po ang mga kabarangay. Sometimes a woman's touch is all we need, lalo na kung health public services ang pinag-uusapan.
Kaya't kilalanin natin ang ating panauhin para sa Best Practices segment na si Kapitana Marilu Bandejas Dilla ng Barangay West Rembo, Makati City. Kapitana Lot, welcome po sa Barangay Tayo. Magandang umaga po, Yusek. At syempre po sa aking pong mga kabarangay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Magandang umaga, Kapitana Lot. At binabati ko ang mga mamamayan ng iyong barangay dahil nakatagpo sila ng isang masipag na maganda pa na kapitana. Ay, maraming po salamat. Ito po ay malaking karangalan na ako po ay isa sa maging guest po ninyo at tulad nga po na nasabi ni Sir Butch, ito po ay kauna-unahan sa Makati po na naimbitahan po dito po sa Barangay Tayo. Okay, Kagawad Butch? Opo, Kapitana, naimbita kayo specifically kasi nagustuhan namin ang inyong health services programs. Maaari niyo bang ilathala po ito sa ating po mga televiewers, yung mga magaganda niyo po mga ginagawa? Actually po, simula po nung nagkaroon ng pandemya nung nagdaang taon, napakalaking hamon po, lalo na po sa mga barangay captains at down to the barangay level po. Ang aming pong barangay health center at ang aming pong barangay ay talaga pong magkatuwang sa pagbibigay po ng serbisyo, lalong-lalo na po sa pangkalusugan. Sabi nga po natin, health is wealth at kung may malusog na pangangatawan at malusog na komunidad, tayo po ay maunlad. Kami po ay hindi nagpabaya na nagtulungan po sa ating Makati Health Services. Tulad na lang po na patuloy pa rin po nating ipinapatupad ang lahat po ng proyekto pagdating po sa Committee on Health and Sanitation. Particular po dito ang pangkalusugan, ang nutrisyon at ang kumbaga tayo po ay minomonitor po natin sa buong taon po ito. Hindi po kami, kung may pandemya, hindi po kami nagtatubili na ipatupad po ang mga serbisyo, lalong-lalo na po sa pagdating po sa pangkalusugan. No, alam mo, investment yan eh. Kaya nga tayo, no, lalo na nung kapitan ako, investment yan. Kaya nga ako, isa sa mga tinutulak ko, na sana magkaroon ng security of tenure yung ating mga barangay health worker. Dahil ito yung alalay ni Kapitana na umiikot, umulan, umaraw, tinitignan ko sino nga mga sakit doon sa kanilang lugar, sino may lagnat, sino nagtatae. Kaya nga natutuwa ako, no? Kapitana, ikaw na magsabi, ano-ano ang inyong mga nagawa para sa kabataan at siyempre, para din sa katandaan o ang senior citizen natin when it comes to health. Tulad po sir, Yusek, nung nagkaroon po tayo ng pandemya, kami po ay meron pong barangay daycare based. Good. Sa barangay po kasi, usually po ito po ay sponsor ng Makati Health, ng LGU, pero kami lang po ang barangay sa Makati na meron pong barangay based. Ito po ang tinatawag po namin na best practice po namin, yung Nutrition Health Early Education Program na kung saan meron pong mga naka-enroll dito na mga bata na higit kumulang po na 4 years old pababa. Pero nung nagdaang pandemya, tayo po kailangan po natin sumunod sa new normal process. Na monitor pa rin po namin ang kanilang mga kalusugan. Meron po kaming 200 enrollees na naka-online class po sila. At patuloy po namin itong minomonitor. At tulad din po ng mga health services, tulad po ng mga pabasa sa nutrisyon, supplemental feeding, kahit po bawal ang bata, nag-effort po kami sa amin pong konseho na mapaabot at mapadala po ito. At sa atin po namang mga senior citizens, sabi nga po natin, napakabigat ng hamon. Bawal po sila, pero sila po ang isa sa mga masipag na mga sumunod po sa batas ng barangay. Nung nagdaan po ay kami po ay nagbigay ng mga bitamina po para sa kanila, para patuloy pong mapangalagaan po ang kanilang mga kalusugan. Yan ang talagang no? Kailangan talaga tie up ng. Kaya nga kita mo si Presidente, wala kang bukang bibig kundi barangay. Kamukha nito, at dito ako natutuwa kay Kapitana dahil ikaw ay naglalaan ng, sabi ko nga yung namumuhunan ka. Bakit? Ano yung puhunan na yan? Pinupuhunan na natin, nilalagyan natin ng pondo para yung ating mga anak, yung mga kabataan ay mabigyan ng kaalaman. Lalong-lalo na when it comes to health and sanitation. Dahil yan ang isa sa mga pangunahin na trabaho ng barangay. Okay, Alam niyo po, Yusek, nakakatuwa ho kasi sa aming mga halimbawa constituents o mga residente ng mga communities, especially mga homeowners, ang talagang basic na hinahanap lang talaga namin usually
security services, peace and order, at saka health. Ang health kasi mahalaga eh. Yes, sir. Diyan nanggagaling ang mga libreng gamot nagmumula sa national government at pinapasa sa mga barangay. At kahit mayaman ka o mahirap, nakikinabang ang taong bayan. At saka isa po yan sa lahat ng pangangailangan po natin. Sabi nga po natin, kahit na nung tayo po ay kalakasan natin, nakapag-ipon po tayo ng maraming halagang salapi, pero pag tayo po ay nagkasakit, isa rin po yan sa mga maapektuhan po sa atin. Kaya dapat po sa murang edad pa lamang ay maalagaan na po natin ang ating pangangatawan at kalusugan po, higit sa lahat. Yun ang pag may alam, may kaligtasan, di ba? Opo. Yan ang tsaka yung mayaman na pangatawan, ibig sabihin na investment yan. Okay, paano, again, paano ninyo naman ang pakikisama ninyo sa inyong mga kagawad, no? At yung pagiging ina ninyo, lalong-lalo na sa barangay ng West Rembo, ng pagkakaiba, pagkakapitan na lalaki tsaka kapitana Alam mo, lalo na sa mga away, pagka dumating ang kapitan na lalaki, baka lumaban pa pero pag nandyan na si kapitana, kaya lang kapitana, nakakapagbigay ka pa ba ng serbisyo kay mister? At tayo naman po, sabi nga po natin, mas sa totoo lang po, sir, mas marami po ang oras na nailalaan po natin sa barangay at sa pagbibigay po ng serbisyo. Sa akin naman pong mga kasama sa konseho, hindi po maiiwasan talaga na minsan meron pong pagkakahati o meron pong hindi pagkakaintindihan. Pero una po sa lahat, kami po ay may sinumpaang mandato. Kami po ay naririto para po magbigay ng serbisyo sa aming pong mamamayan. At higit sa lahat, kung anong po yung problema po naming pampersonal, isatabi po namin yon at kung ano po yung nakalaan at mission po namin para sa barangay ay dapat po hindi maapektuhan. Tama yan. Kaya ako nga lagi ko sinasabi nang magmula na napunta ako dito sa DILG as Undersecretary for Barangay Affairs. Doon sa Book 3, Chapter 3, Section 389, ayan ang kapangyarihan o yan ang poder ni Kapitan. Doon naman sa Book 3, Chapter 3, Section 390, yan naman ang poder ng mga kagawad. So merong boundary line. So kaya madali ako pagka may mga problema sa dinadala sa akin, napapagkasundo naman natin agad. At nakita ko naman si Kapitana na yung kanyang barangay ay maayos niya na papangalagaan at nasusupervise. May mensahe po ba kayo, Kapitana, sa inyong constituent at ano pa ang inyong ninanais para sa inyong barangay? Tulad nga po nung nasabi niyo po kanina, Yusek Dinyo, at tulad din po ng sinabi ng mahal na Pangulo kagabi, ay napakalaking hamon po sa mga barangay captains ang kinakaharap po nating problema sa kasalukuyan. Ang nais ko pong i-appeal sa aking po mga kabarangay, pangalagaan po natin ang ating kalusugan, tayo po ay magpatala na para po magpabakuna, at higit sa lahat, dito po ay magiging ligtas po ang bawat isa. Sa paglalakad po natin sa labas, hindi na po tayong mag-aatubiling pang baka meron po tayong mahawa o baka tayo po ang mahawa. At pag uwi po natin, sino po ba ang mahahawaan? Una po sa lahat ang ating po mga mahal sa buhay. Kaya sana po sundin po natin ang inaano po nating Pangulo na magpabakuna na po at sumunod po sa mga health protocols dahil harinawa, ito pong nararamdaman po natin at kasalukuyang nararanasan po natin ay matatapos din po. Dahil po, higit sa lahat, ang pakikiisa po ng bawat isa, ito po ay meron pong kahalagahan. Ayan. Nakita nyo Kaya alam mo ba ngayon, napakarami ng kapitana. Dati nung panahon ko, puro kapitan kami, puro brusko. Pero ngayon... Sabi nga daw, sir, women empowerment. Correct. Ngayon, talagang madami na ngayon, no? At matutuwa ka dahil talaga ngayon, makikita mo, pagpasok mo pa lang sa barangay, kapitana to. Dahil napakaganda ng mga barangay hall, napakalinis. Pero pagka kami kasing mga lalaki, minsan barubal Pero anyway, again, maraming salamat, Kapitana. At ako naman ang aking panawagan sa ating mga mamamayan, no? Kamukha niyan, sabi ko nga sa inyo, just a simple na pagsusuot ng ID na kung saan na pagka nag-utos na ang DILG
sa mga barangay, lahat ng mga nabakunahan, magsakripisyo na po tayo. Ano ba naman yung magpalaminate kayo ng inyong vaccination card, tapos paglabas nyo ng bahay, isuot nyo dahil yan ang nangangahulugan na kayo ay safe na kayo ay pwede ng dikitan ng isang tao. Kaya kung lahat tayo ay bakunado na at naka-ID tayo at yung ating vaccination card, palagay ko that's the time na magiging normal na ang ating buhay. So again, maraming salamat kay Kapitana Marilu at siyempre sa bumubuo ng kanyang barangay dito sa West Rembo. At alam mo, Kagawad Butch, Ano po? lahat ng aking inikot ngayon, lalong-lalo na doon sa mga inatenan ko, maya't maya nagmi-meeting kami ni Secretary Yusek Berhere dahil nga tinututukan namin ang bakuna sa ating mga lolo't lola. Pagkatapos, ito din, huwag kayong mag-alala dahil yung Seal of Good Governance sa barangay, ngayon pong taon na to ay gagawin na yan. Kaya lang, ang aking hiling sa mga kapitan at saka treasurer, talagang ako ho ay hindi papayag na ang mananalo dito sa Seal of Good Governance ay may disallowance. Dahil ang inyong pananalapi ang unang-una dapat tinitignan. Maraming nakalusot ng mga mayor na nagkaroon sila ng Seal of Good Governance samantalang ang kanilang mga barangay ay hindi nakapag-liquidate ng milyon-milyon. Ibig sabihin, milyon-milyon lalo na dito sa Quezon City o sa malalaking Alam nyo ho, ngayon, bago matapos ang termino ni Presidente, ipacheck namin lahat ng mga may disallowance na milyon-milyon. And definitely, we will file a case against you bago matapos ito na para magkaroon na ng aksyon na yung pera ng bayan, pera ng barangay, pinagkatiwala sa inyo. Dahil, sabi ko nga sa inyo, public service is a public trust. Kung halimbawang 3 taon na kayo na hindi nakakapag-liquidate ng milyon-milyong pera ninyo, palagay ko panahon na para maimbestigahan kayo. At pagka talagang hindi nyo na ibalik yung pera na yan, dapat kayo makulong. Hindi lang kayo matanggal sa pwesto. Ayan ho ang kampanya ni Presidente against corruption. Nakita nyo naman ang DILG ngayon lang nagkaroon ng bantay korupsyon na kung saan binigyan ako ng poder ni Secretary Anyo na mag-file ng demanda laban sa mga iilan lang na mga korap o yung mga hindi sumusunod sa patakaran na tinatadhana ng batas. Tandaan nyo, yung pera na yan ay hindi nyo pera. Pera ng taong bayan yan, pera ng barangay. Kaya makikita nyo na from time to time, maglalabas ako ng mga order ng ombudsman, yung mga nakasuhan, yung mga nakatanggal. At yun ding mga may reklamo sa amin na milyon-milyon na pera ng barangay ay hindi na-liquidate galing sa COA. So again, ang gusto natin dito, pero sabi ko nga sa inyo, there are a lot, napakaraming mga barangay official sa buong Pilipinas. There are 42,047 barangay na matino, mahusay, maasahan. Merong malasakit at tapang kamukha ni Kapitana Marilu na kung saan nakita nyo naman na yung kanyang barangay, lalo-lalo na yung kanyang mga proyekto para sa pangkalusugan, yung kanyang mga proyekto para sa lahat, sabihin natin, pati sa peace and order, of course, pati dun sa education, pati yung programa para sa mga senior natin. Tandaan nyo to, ang barangay, ang pag-asa ng bansang ito. Kamukha ng sinabi ng ating Pangulo, para malampasan natin itong pandemya, makinig kayo sa pinag-uutos ng Interagency Task Force and of course, ng DILG. At doon naman po sa mga gustong tumawag sa atin at humingi ng mga tulong, ito po ang tagubili ng inyong kapitan, Undersecretary Martin Dino. At siyempre, ang kakampi ninyo dito sa Barangay Tayo.